Magandang araw sa iyo. Alam mo, usap-usapan talaga ngayon yung alkaline versus acidic diet, ano? Oo nga eh. Dami mong makikita online, sa mga produkto. Tapos may mga kwento pa, parang si Aling Nena, guminhawa daw pakiramdam. Pero base dito sa mga pinag-aralan natin, ano ba talaga ang totoo rito? Yung pH ba talaga o baka iba? Magandang tanong. Kasi ang ugat niyan, yung konsepto ng metabolic ash. Ito yung parang tira-tira pagkatapos tunawin ng katawan yung pagkain. Ah, okay. Pwedeng alkaline daw, galing sa prutas, gulay, o acidic mula sa karne, isda, gatas, grains. Yung teorya, naapektuhan daw nito yung pH balance natin. Okay. So, alkaline diet, puro halaman, halos gulay, prutas, nuts. Tapos yung acidic, mas maraming protina. Tama. At ang daming claims nung alkaline diet, di ba? Kesyo, mas matibay daw buto. Oo, dahil daw sa potassium, magnesium, mga saging, kangkong, malunggay. May nabanggit pa nga mga pag-aaral daw galing UPLB, DOST, FNRI. Yun nga. Tapos, mas okay daw sa tiyan, yung panunaw, ampalaya, okra, pati blood sugar, nakokontrol daw. Low glycemic ba yun? Kamote, gabi. May PGH pa ngang nabanggit. Oo, dagdag enerhiya pa raw, pangkalahatang sigla, vitamins, minerals, antioxidants. Pero dito napapasok yung sabi ng siyensya, base pa rin sa mga sources natin. Eta na. Kasi 'di ba, ang higpit ng kontrol ng katawan sa pH, lalo na sa dugo. Tumpak na tumpak, yung baga at kidneys natin, grabe yan, parang high-tech na thermostat. Pinapanatili nila yung blood pH sa 7.35 hanggang 7.45, napaka-stable. So, kahit anong kainin mo, Well, yung pH ng ihi mo pwedeng magbago, madali lang yun. Pero yung dugo, sa taong malusog, hindi basta-basta nagagalaw yan ng diet lang. okay, so yung sikat na acid-ash hypothesis, yung nauubos daw calcium sa buto para pang-neutralize ng acid. Kumusta o yun? Yan. Medyo kino-question na yan ngayon. Base sa mga nabasa natin, walang solid na ebidensya na yung dietary acid mismo ang sanhi ng osteoporosis. Talaga? Oo, actually, may mga pag-aaral pa nga na nagsasabi na yung sapat na protina na madalas ay acid-forming, baka makatulong pa nga sa buto. Kaya hindi ganun kasimple. Ah, okay. Malinaw yun. Yung sa cancer, kasi may nagsasabi acidic daw katawan, kaya nagkaka-cancer. Isa pa yan, madalas marinig. Pero ayon sa mga scientific reviews, oo, totoo na mas mabilis kumalat ang cancer cells sa acidic environment. Pero, Pero, yung mismong tumor ang gumagawa ng acidity na yun. Hindi yung kinain mong acidic food ang direktang sanhi ng cancer. baliktad pala. Wow! Okay. So, kung hindi pala yung pangtiba ng pH ng dugo ang magic, bakit may mga gumaganda ang pakiramdam sa alkaline diet? Ano kaya yan? Magandang punto yan. Malamang, ang paliwanag, hindi yung alkaline effect, kundi yung kalidad mismo ng pagkain. Ah, Kasi yung alkaline diet, nakafocus sa whole foods, di ba? Gulay, prutas, mane, hindi processed. Ito yung mga pagkain na natural na siksik sa vitamina, mineral, fiber, antioxidants. yun talaga yung kailangan ng katawan. Eksakto. Yun yung nagpapalusog anuman ang epekto sa pH ng ihi mo. Gets ko na. So, hindi rin naman tama na iwasan totally yung mga acidic na pagkain. Importante pa rin sila. Oo naman. Kailangan natin yung protina. Isda, manok, itlog, para sa muscles, lalo na pag tumatanda. Tama. Tapos, yung stomach acid natin, kailangan yun para matunaw yung protina at para sa ibang vitamina like B12. Pampatay din ng bakterya. At syempre, parte sila ng masarap na kainan. So, ang labas talaga, balanse. Ano yung practical na gawin natin? Balanse talaga. May nagsasuggest ng 80% alkaline, 20% acidic. Pero guide lang yun. Huwag masyadong strikto. Depende sa tao. Oo, i-adjust mo based sa pangangailangan mo. Kung may diabetes ka, siguro mas okay yung mas maraming gulay. Kung medyo mahina ka or kulang sa timbang, baka kailangan mo ng sapat na protina. At hindi kailangan mahal, di ba?
Daming mura diyan. Kangkong, malunggay, gabi, ampalaya. Saging, kamote, isda, itlog. Pwedeng isinigang, igisa, steam. Basic lang. Simpleng Pinoy food. Ay ito, paalala lagi, kumonsulta sa doktor o dietitian bago magbago ng diet ng biglaan. Lalo na kung may kondisyon ka na like kidney problems or gout, sila yung makakapagsabi kung ano talagang bagay sa iyo. Okay. So, para i-wrap up natin itong usapan, based sa mga sources, mukhang hindi yung label na alkaline o acidic ang pinaka-importante. Hindi nga. Ang mahalaga ay yung pagpili ng whole foods. Maraming gulay, prutas, tapos sapat na protina at iba pang sustansya. At ibalanse mo yon para sa sarili mo. Tama. Focus sa quality ng buong diet mo, hindi lang sa isang numero like pH. At huwag ma-stress, simulan mo sa maliit na pagbabago. Kaya siguro, imbis na malito sa alkaline o acidic, ang tanong para sa iyo, paano mo ba pinakamahusay na mapapalusog ang sarili mo gamit yung mga pagkaing natural at abot kaya? Ano kaya ang isang maliit na hakbang na pwede mong gawin simula ngayon? Kung may natutunan kayo sa ating talakayan, pakisuportahan po ang aming channel. Mag-like ang video na ito para sa higit pang impormasyon tungkol sa kalusugan ng senior. Mag-subscribe at i-click ang bell icon para makatanggap ng abiso sa aming mga bagong video. I-share naman po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya sa barangay na maaaring magkaroon ng parehong mga tanong. Malaking tulong po ito sa aming channel na makapaghatid ng maraming pang-edukasyon na video para sa ating mga senior.